Napadpad ako sa isang building na may 1,000 palapag. Araw-araw, ang kinakain ko ay mga nutrition bar na gawa sa ipis. 3 araw na akong hindi nakakadumi. Dahil 1,200 tao ang naghahati sa iisang kabeta. At bawat isa, may 70 segundo lang. Kapag lumagpas ka sa oras, automatikong itatalsik ka ng inidoro. Ni hindi mo man lang mapupunasan ang puwet mo. Bakit ako nakatira dito? Dahil sa labas, nilamon na ng kulay abong hamog ang buong mundo. 200,000 tao ang isiniksik sa 1,000 palapag na building na to. At sa dinami-dami, ako pa ang napunta sa pinakamababang palapag. Mas malala pa pagdating sa pagkain. Ang kainan, bukas lang ng 15 minuto araw-araw. Ang pagkain, humaharurot sa conveyor belt. 40 kilometro bawat oras ang bilis. Mayroon ka lang kalahating segundo para sunggaban to. Kapag nakuha mo, may pagkain ka para sa araw na to. Kapag hindi, magugutom ka. Pagdating naman sa tubig, bawat tao, may 500 mililitrong tubig lang kada araw. Ang gripo, 3 segundo lang maglalabas ng tubig. Kaya karamihan sa mga tao, pinipili na lang inumin ng tubig kaysa ipanghugas. Araw-araw, iniinom namin ang pinagliguan ng mga nakatataas. Paano naman ang pagtulog? Isang kama, 3 tao ang nagsasalitan. Bawat isa, may 4 na oras lang. Pagpatak ng oras, diretsyong kukuryentehin ang higaan. Agad-agad kang majay gising. Kung hindi ka babangon, dodoblehin agad ang boltahe. Gumigising ako araw-araw ng 3:00 ng madaling araw para pumasok sa trabaho. Kailangan kong akyatin ang 100 palapag para magtrabaho sa itaas. Pero hindi ako pwedeng huminto para magpahinga. Dahil sa bawat palapag, may 60 segundo ka lang. Kapag lumagpas ka sa oras, biglang iinit ang mga hawak ang bakal. Pagkaakyat ng 100 palapag, puro paltos na. Pagkatapos kong akyatin ng 100 palapag, puro paltos na may dugo ang mga kamay ko. Pero kahit ganun, hindi pa rin ako pwedeng malate. Dahil 1 minuto lang na mahuli, babawasin ang breathing coins ko para sa buong araw. Pagkatapos ng lahat ng hirap sa pag-akyat sa itaas, ang naghihintay sa akin ay ang paglilinis ng tangke ng dumi. Nagpupunas ng sahig, 1,116 na oras na trabaho para lang kumita ng 30 breathing coins. Pero 20 dyan, pambayad sa upa. 3, pambili ng tubig. 5, pambili ng oxygen. Yung 2 natira, sapat lang para sa isang kanin. Saktong-sakto lang para mabuhay hanggang bukas para ulitin ang lahat. Ganito ang kapalaran ng mga nasa ibaba. Hindi kami nabubuhay, taga-antay lang kami ng kamatayan. Isang mensahe, may lumabas na mensahe sa sira kong phone. Natigilan ako, kung walang sakuna sa labas. Ano ba talaga itong gusaling kumukulong sa 100,000 tao? 3 araw na akong hindi nakakakain ng maayos. Kapag hindi pa ako nakakain, mamamatay na ako sa gutom. Ito. Bukas, siguradong makakakain na ako. Basta't mabuhay ka, may pag-asa. Gumawa ako ng electronic frequency jammer gamit ang mga sirang pyesa. Kaya nitong guluhin ang control system ng conveyor belt. Para mapahinto ang conveyor belt ng 5 segundo. Bakit huminto? Bilis, kunin nyo na. Sa wakas, nakakain din ngayong araw. Ang galing mo, tol.